Inaasahan namang mas maraming kababayan natin ang dadalaw sa Manila South Cemetery ngayong taon. Mahigpit na seguridad ay pinatutupad sa lugar habang may libreng sakay naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Si Ben Manalo sa Sentro ng Balita Live. Angelique, sa mga oras na ito ay umabot na sa halos 60,000 individual ang naitalang bumisita dito sa Manila South Cemetery ngayong araw. Sa kabuuan ay pumalo na sa halos 200,000 individual ang nagtungo rito simula yan noong October 27 hanggang ngayong araw. Wala pa namang napapaulat sa ngayon na untoward incidents o aberya ang pulisya maliban doon sa mga sigarilyo, lighters at ilang bladed weapons na nakumpiska. Angelique, sa ngayon ay patuloy ang pagdagsa ng ating mga kababayan na dadalaw sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. At para maging organisado at maiwasan ang siksikan ay inihiwalay ang pasukan ng mga lalaki at babae. Naglaan din ng priority lane para sa ating mga senior citizen, buntis at PWD. Nagsilbi ng reunion para sa pamilya Miranda ang araw ng Undas. Nakasanayan na kasi nila ang magsama-sama sa pagdalaw sa puntod ng kanilang haligi ng tahanan na pumanaw noong 2019 dahil sa stroke. Ito ang isa sa kanilang paraan para sama-samang makapag-alay ng panalangin at sariwain ang alaala ng kanilang yumaong mahal sa buhay. Sa isang taon, isang beses lang. Kaya miski yung mga kaibigang kapatid, dumadaan, napapadalaw din sa kanya. Tsaka talagang gusto namin lagi magsama-sama dito. Laging ipanalangin natin kanilang mga kaluluwa. Inaasahan na ng pamunuan ng Manila South Cemetery na mas marami ang dadalaw ngayong taon kumpara noong nakaraang taon na aabot sa 500,000 hanggang 800,000 individual simula yan October 27 hanggang November 3. Patuloy na nakaantabay ang medical team, ambulansya at mga pulis sa loob at labas ng sementeryo. Meron ding e-trike at wheelchairs na umaalalay sa mga senior citizen, buntis at mga PWD. Nariyan din ang libreng sakay na hatid ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Kaya pinapayuhan ng ating mga kababayan na sumakay sa libreng sakay, lalo na kung malayo ang puntod na pupuntahan. Ngayong araw kasi, mahigit 100 individual na ang naiulat na tumaas ang blood pressure dahil na rin sa mainit at maalinsangang panahon na posible pang madagdagan. Karamihan sa kanila ay pawang mga matatanda. Lahat po ng may mga hypertensive na tao na po bibisita po dito sa South Cemetery o kahit saan, kailangan po nating i-take ang ating maintenance religiously. Nilalagyan na rin ng tag ang mga bata. Ilang nicho naman ang nalubog sa baha dahil sa paghagupit ng bagyong Christine. Mahigit 100 force multipliers at higit 200 pulis mula sa Manila Police District at Makati Police Station ang nakadeploy ngayon sa loob at labas ng sementeryo. Kanya-kanya na ring diskarte ang mga nagtitinda ng kandila at bulaklak para bumenta. Ipinagbabawal pa rin ang pagdadala ng iba't ibang klase ng armas, matutulis na bagay, flammable materials, malalakas na sound system at mga alagang hayop. Abiso na rin sa ating mga motorista dahil ilang kalsada papuntang Manila South Cemetery ang pansamantalang isinara simula pagkahapon hanggang November 2. Nagtalaga rin ng mga kalsada na maaaring daanan ng mga motorista. At mahalaga ring alamin ang mga itinalagang parking location. Angelique, paalala sa ating mga kababayan na bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi at hindi na pinahihintulutan pa ang overnight staying. Angelique, dagdag paalala na rin na magbaon ng tubig, uminom ng maraming tubig para maiwasan ang dehydration at magdala na rin ng payong dahil matindi ang sikat ng araw dito at dahil na rin sa panakanakang pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. At yan muna pinakahuling update dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Ben, pinapayagan ba yung mga nagtitinda ng bulaklak, ng mga kandila, pati tubig at iba pa sa loob ng sementeryo o hanggang sa gate lamang sila? Angelique, ayon sa pamunuan ng sementeryo ay pinapayagan naman basta meron lamang silang may papakita na mayor's permit, Angelique. Alright. Paano naman yung mga hirap na nga maglakad at hindi naman makakasakay ng mga libreng sakay dyan? Pwede ba magdala ng bisikleta sa loob? Okay, Angelique, may inilagay yung pamunuan ng sementeryo na designated place para doon ilagay yung mga bisikleta ng mga pupunta dito sa sementeryo, Angelique. Okay, pero hindi pwedeng ipasok ang bisikleta sa loob. Oo, tama ka dyan, Angelique, no? Hindi pwedeng ipasok sa loob dahil nga mahigpit yung
protocols nitong ating kapulisan doon sa seguridad at kaayusan para sa sementeryo, Angelica. Alright, malinaw. Maraming salamat. Bien Manalo.